kasi may pangalawang magulang ka. Alright, kasi ano ho yan, medyo may pagka Tito Peps. Alright, alas 7:57 ang ating pong The Daily Brad ay hatid sa atin po ng True FM. Laging true sa iyo, kapatid. Pero meron pa tayong importante mensahe. Ayun naman pala. O sige po, sandali lang ha. Sa ating pong mga suki ngayon, meron tayong pag-uusapan ng importanteng issue. Ito ho kasi kailan na po tayong episode ng Think About It dito at ngayon po tinatalakay ito. Mukha po daw may pag-asa na makapagpasa po ng batas. Ang tanong lang, ano ang laman ng batas? Ano ang lalamanin ng batas? Kaninong versyon ang mananaig dito? Tandaan natin, ito po ay sa lower house pa lamang at doon po sa mas mataas. Sa mga nakatataas, nakapulungan, wala pa po tayo narinig na mga versyon na pinag-uusapan doon. Anong abangan? Hindi! Ito po yung panukala, mga kapatid, tungkol po sa pagkakaroon na ng enabling law, anti-political dynasty provision ng ating pong konstitusyon. Ang version po dito ng ating kagalang-galang na speaker maging ng majority leader na nataon po namang anak ng presidente, introduced by Representative Faustino G. D. III and Representative Ferdinand Alexander A. Marcos. Basically po, ang sinasabi po nila dito sa kanila pong, ito ho lang naman ay panukala. Ano po ha? Hindi pa ho ito yung, kumbaga, approved na ho na version ng Kamara. 21 na yata mahigit ang mga panukala tungkol dito. Sa version po nitong ni Speaker D at ni Congressman Marcos, ang sinasabi po nila doon po sa definition ng political dynasty, yung prohibition doon po sa political dynasty ay ang sumusunod. Ito ho yung covered. Ito ho yung prohibited candidates kumbaga. Pero yung pong binabanggit nila muna dito na pagbabawal ay doon sa fourth civil degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half-blood. Ano muna ang ibig sabihin ng fourth civil degree of consanguinity, baby girl? Ano nga ba kalayo itong fourth consanguinity? Ang sinasabi dito, fourth degree of consanguinity. Ang sinasabi, mga kapatid, sakop po nito yung first cousins hanggang magpinsan, tsuhin ng magulang mo, great uncle or aunt, yan yung sinasabi. Maging yung apo sa tuhod kasama dito sa fourth degree of consanguinity. Okay. Ayan mga kapatid. Affiliation by blood. Yes, kamag-anak mo sa dugo. Okay, sa dugo. Yung pong affinity, yung mga in-laws po ninyo. Yan. Alright, so basically po, medyo, malawak. Kapag fourth degree, malawak-lawak na po iyan. Pero, sa kanila pong panukala, eto po, if a person is an incumbent or candidate for any elective national position, kasama po dyan Congress, ang congressman, senador, o kaya po naman presidente o vice-presidente, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any elective national position. Actually po, yung national position po dito, mukhang inihiwalay nila sa kanilang panukala yung member ng Kamara. Pero basically po, ang isang congressman po is a national position. Alright. Ngayon, so malinaw ho siguro naman yon, no? Kapag po ito pong magkamag-anak hanggang sa ika-4 na degree ng consanguinity or affinity, hindi pwede po sila na magsabay sa national position. So, senador, presidente o vice-presidente. So, bawal na po yung presidente mag-utol tsaka yung vice-presidente.
O kaya magtatay. Kaya sa Senado, alam niyo na yun ang ibig ko sabihin. Number 2, if a person is an incumbent or candidate for the position of member of the House of Representatives. Sir, dami rin kayong bulsa. Ano po ba to, kuya? Hindi ako expert pero may kilala ako. The spouse and the above relatives, ayun o yun, sinasabi ko kanina, are prohibited to simultaneously hold the same position within the same legislative district. So, ibig sabihin, kung first district, hindi kayo pwede doon. Oo. Hindi kayo pwedeng magsunod-sunod. Yan. Pero kung sa second district si ate, pwede. La, ano kaya yun? Tama? Oo, meron nga Si tatay sa third district, O di, pwede. pwede mag-asawa, lilipat lang sa isang distrito yung asawa mo. So, kung meron pong 4 na distrito po sa isang lalawigan, Oo. pwede po namang si jowa ay dito sa second, Yung si anak Oo, ay sa doon sa third. Yung asawa ng anak sa fourth. Oo naman, sobra ka naman. Yung first cousin na lang. Okay. O sige. Yung apo sa 5th district. Ha? Yung apo sa 5th district, pwede. Oo. Pwede. O sige. Yung chika babes sa 6. Ha? Yung chika babes nasa 6. Kung sikreto, Pwede. lusot. Okay. Hindi lang ho uulitin ko, panukala pa lang po naman ito. Subject po ito for deliberation. Kasi nga, ang binabangkit dito, ano ba ang win-win dito? You have to be practical. Ang binabangkit, hindi ka pa pwedeng maghigpit dito. Lalo na kapag pinag-uusapan natin ay will of the people. Narinig nyo na yon? Binoboto naman kami. Di ba? May mga ganun na, binoboto naman kami. Nauuto naman namin ang bayan Okay, ngayon, ito po. Number 3. Basically po, itong number 3 at saka itong number 4 and number 5, pare-pareho lang ito. Ang number 3, if a person is an incumbent or candidate for any elective provincial position, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any elective position in the same province. So, nga naman, hindi pwede na si Mr. ay governor, si anak ay vice governor. Sa parehong probinsya. So, kung ikaw ay taga Ilocos Norte na tatay o kuya, si kapatid sa Ilocos Sur. Kaya ba yan? Ito mo, Aaron? Ayan, kung sa Bulacan, pwede itong si... Amen! Si tatay, pwede sa Nueva Ecija. Ganon. Okay. Magkalapit lang naman. Na probinsya. Pwede ka namang bumili ng bahay doon. Tama. Doon ka Madali mag-hari. lang Yung yan pong sa kanila. pang-4 dito, tsaka pang-5, basically po, city and municipal and barangay. Pareho lang po ito. Muli ito po ay panukala pa lamang. Puntahan lang po natin tong isa sa mga naimbitahan kahapon sa naturang pagdinig at meron silang isinumite na position paper. Maganda po ito, maipaliwanag nila kung sila ba ang tatanungin, ano ba ang kanilang version. Uulitin ko mahirap itong panukalang ito. Dito ho talaga, kinakailangan ng, kumbaga, kompromiso. Meron pong iba nagsasabi, we have to be practical.